O baka naman sinusubukan lang niyang kumbinsihin ang sarili. Hindi niya sinunod ang pakiusap. Isinaksak niya ang address sa gigs ng kanyang cellphone. Isang lugar sa kabilang dulo ng lungsod. Isang lugar na malayo sa marangyang buhay na kinalakhan niya. Isang lugar kung saan umaasa siyang mahahanap ang kapatawaran. Ang amoy ng kapeng sinusunog at matamis na tinapay. Ang ingay ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Ang walang tigil na utos ng mga customer. Ito na ang bagong mundo ni Ara Villafuerte. 2 linggo na siyang nagtatrabaho bilang waitress sa isang maliit pero abalang kapihan na tinatawag na cafeteria. Ang uniforme niyang itim at puti ay malayo sa kanyang disenteng mga bestida pangguro. Ang pagod sa kanyang mga paa sa pagtatapos ng araw ay iba sa pagod ng isip na dati niyang nararamdaman. Nawala na si Ma'am Villafuerte, ang guro ng panitikan na may dignidad. Ang natira ay si Ara, isang babaeng sinusubukang maging invisible, isang anino na naghahatid ng kape at kumukuha ng mga order para lang may pambayad sa upa at may makain. Ito ang kanyang parusa. Ito ang kanyang pagtakas. Order para sa table 5. Bilisan mo, kanina pa naghihintay, sigaw ng kanyang manager mula sa counter. Opo, sir, mabilis niyang sagot. Kinuha niya ang tray na may 2 mainit na cappuccino. Maingat siyang naglakad sa masikip na espasyo sa pagitan ng mga mesa. Ngunit sa pag-iwas niya sa isang batang tumatakbo, bahagya siyang nawala ng balanse. Tumagilid ang tray. Ang isang tasa ng mainit na kape ay natapon, hindi sa sahig, kundi sa braso ng isang customer. Aray, sigaw ng babae. Ano ba? Ang init. Lahat ng tao ay napatingin. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Isang pamilyar na pakiramdam ng kahihiyan. Sorry po. Nako, sorry po, sabi niya, nanginginig habang kinukuha ang mga tissue. Anong nangyayari dito? Dumating ang kanyang manager, ang mukha ay galit na galit. Villafuerte. Sa opisina ko, ngayon na. Yumuko si Ara sa customer at muling humingi ng paumanhin bago sumunod sa manager. Sa loob ng maliit na opisina, hinarap niya ang sermon nito. 3 beses mo na iyan ngayong linggo. Kung hindi mo kaya ang trabahong to, maraming nag-aabang sa labas. Pasensya na po, sir. Hindi na po maulit. Ito na lang palagi ang kaya niyang sabihin. Paglabas niya ng opisina, ang gusto na lang niyang gawin ay magtago. Bumalik siya sa kanyang trabaho, ang ulo ay nakayuko, iniiwasan ang mga tingin ng mga usisero. At sa gitna ng pagiging abala, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa may pintuan. Isang table para sa isa. Nag-angat ng tingin si Ara. Tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo doon si Mateo Elizalde. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, ang kanyang damit ay simple lang, pero hindi maitatago ang aura ng isang taong hindi nabibilang sa lugar na iyon. Ang mga mata nito ay pagod, ngunit puno ng determinasyon. Nagkatitigan sila. Para kay Ara, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang lalaking dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay ay nakatayo sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo dito? Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang pabulong na sigaw. Hinahanap ka, simpleng sagot ni Mateo. Mabilis na kumilos si Ara. Hinawakan niya ito sa braso at hinila palabas sa isang eskinita sa likod ng kapihan kung saan nakatambak ang mga basurahan. Ang baho ng lugar ay sumasalamin sa nararamdaman niyang gulo. Binitawan niya ito. Sinabi ko nang huwag mo akong hahanapin. Bakit ka nandito? Kailangan nating mag-usap, sabi ni Mateo. Wala na tayong dapat pag-usapan, nanginginig ang boses ni Ara sa pinaghalong galit at sakit. Sinira mo na ang buhay ko, Mateo. Ano pa bang gusto mo? Yung pag-amin mo? Para saan yon? Para lalo akong idiin? Para lalo akong magmukhang kaawa-awa? Hindi, Ara. Nagkamali ako. Akala mo maililigtas mo ako, tumawa si Ara ng walang saya. Ang ginawa mo ay sinunog mo ang huling tulay na natitira para sa akin. Tapos ngayon, pupunta ka dito. Sa lugar kung saan ako nagtatago, sa lugar kung saan sinusubukan kong kalimutan ang lahat. Patawarin mo ako, sabi ni Mateo, ang boses ay basag. Pero nandito ako dahil may nalaman ako. Isang bagay na kailangan mong malaman.
Wala akong gustong malaman mula sa'yo o sa pamilya mo. Umalis ka na. Tinalikuran na niya ito, handa nang bumalik sa loob. Alam ko kung sino ka. Ang mga salita ni Mateo ay huminto sa kanyang paghakbang. Dahan-dahan siyang lumingon. Ano? Lumapit si Mateo, ang mga mata ay seryoso. Hindi lang bilang si Maam Ara, ang guro ko. Huminga ito ng malalim. Alam ko ang tungkol sa pamilya mo. Alam ko ang nangyari sa mga Villafuerte. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Mas malakas kaysa sa sampal ng ama nito. Mas masakit kaysa sa lahat ng masasakit na salitang narinig niya. Nabitawan niya ang hawak niyang basang-basahan. Ang kanyang mga binti ay tila nawala ng lakas. Ang ingay ng abalang kalsada sa malayo ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Ang nakaraan. Ang nakaraang pilit niyang ibinaon sa limot. Ang pangalan ng kanyang ama. Ang pagbagsak ng kanilang negosyo. Ang kahihiyan. Ang sakit. Lahat ay bumalik sa isang iglap. Paano? Iyon lang ang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Paano mo nalaman? Ang dayari ng tatay ko, sabi ni Mateo. May nabasa ako. Tungkol sa isang proyektong Villafuerte. Tungkol sa isang pagkakamali na pinagsisisihan niya. Napahawak si Ara sa pader para suportahan ang sarili. Ang mundo niya ay umiikot. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi lang basta isang mayamang estudyante. Siya ang anak ng taong may kinalaman sa pagkasira ng kanilang pamilya. Pagkalito. Pagkagulat. Takot. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Dapat ba siyang maniwala? Isa na naman ba itong laro ng mga Elizalde? Kaya buddy. Nagsimulang magsalita si Ara, sinusubukang buuin ang mga piraso. Kaya ka ba lumapit sa akin? Dahil sa awa? Hindi, mabilis na sagot ni Mateo. Nung una, marahil dahil sa guilt. Pero nang makilala kita, hinangaan kita para sa kung sino ka talaga, hindi dahil sa nakaraan. Ara, may mas malalim dito. Kaya sila galit na galit sa'yo, hindi lang dahil sa chismis. Dahil natatakot silang malaman mo ang totoo. Ang katotohanan. Isang salita na matagal nang nawala sa bokabularyo ni Ara. Tumingin siya kay Mateo. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang Elizalde. Nakita niya ang isang taong nagsasabi ng totoo, isang taong desperadong itama ang isang pagkakamali. May isang bahagi sa kanya na gustong maniwala. Ngunit bago pa siya makasagot, isang tunog ang bumasag sa kanilang sandali. Ang tunog ng mga takong na dahan-dahang papalapit sa eskinita. Isang malamig at pamilyar na boses ang pumunit sa hangin. So dito ka na pala nagtatago, mang-aagaw. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa bukana ng eskinita si Beatrice Elizalde. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkasuklam. At sa likuran nito, dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim. Ang kanyang mga USA. Ang boses ni Beatrice ay parang yelo na dumampi sa nag-aapoy na balat ni Ara. Ang lahat ng gulo sa kanyang isipan, ang tungkol sa diaryo, ang nakaraan, ang kasinungalingan, ay biglang nawala. Ang tanging natira ay ang kasalukuyan, isang babaeng puno ng pagkamuhi, at ang dalawang malalaking anino sa likuran nito. Otomatikong humakbang si Mateo, itinago si Ara sa kanyang likuran na para bang kaya siyang protektahan ng kanyang katawan mula sa mga salita. Umalis ka na, Bea, sabi ni Mateo, ang boses ay mababa at may babala. Wala kang karapatang pumunta dito. Tumawa si Beatrice, isang tawang nakakainsulto. Wala akong karapatan? Minamatyagan ko lang ang kapatid ko para siguraduhin hindi siya naloloko ng isang gold digger. At tingnan mo nga naman ang natagpuan ko. Nagtatago sa isang eskinita na amoy basura. Dito ka na pala nababagay, ano, guro? Ang bawat salita ay isang patalim. Pero hindi na ito kasing sakit ng dati. Parang manhid na si Ara. Pagod na siyang masaktan. Hindi pinansin ni Beatrice si Mateo. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Ara, na nakasilip sa likod ng balikat ng binata. Huwag kang magtago dyan, sabi ni Beatrice. Wala ka bang sariling bibig? O baka naman ang kapatid ko na rin ang tagapagsalita mo ngayon? Sabi nang umalis ka na, sigaw ni Mateo, handa nang gumawa ng hakbang palapit, pero pinigilan siya ng dalawang ihis.
Naglakad si Beatrice palayo sa eskinita at pumasok sa loob ng kapeterya. Ang kanyang presensya ay agad na nagdulot ng katahimikan sa buong lugar. Ang mga customer ay napahinto sa pagkain. Ang mga staff ay natigilan. Sumunod sina Mateo at Ara, walang magawa kundi ang pumasok sa bitag. Magandang hapon sa inyong lahat, bati ni Beatrice sa buong kapihan, ang boses ay malakas at malinaw. Pasensya na sa abala. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang bago ninyong empleyado. Itinuro niya si Ara. Lahat ng mata ay napunta kay Ara. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng maraming tao. Ang pangalan niya ay Ara Villafuerte, patuloy ni Beatrice. Dati siyang guro sa Academia de San Lorenzo, ang eskwelahan ng kapatid ko. Dati dahil sinuspindi siya. At alam niyo ba kung bakit? Naglakad siya paikot sa isang mesa, na parang isang artista sa entablado. Dahil sa panunukso at pakikipagrelasyon sa kanyang sariling estudyante. Ang kawawa kong kapatid. Hindi yan totoo, sigaw ni Mateo, pero ang boses niya ay nalunod sa nagulat na bulungan ng mga tao. Lumapit ang manager, si Sir Romy, ang mukha ay namumutla sa takot. Ma'am Elizalde, ano po itong gulo? Gulo, tanong ni Beatrice. Hindi ito gulo. Isa itong public service announcement. Nag-iingat lang ako para sa mga anak ninyo. Baka ang susunod na biktimahin ng babaeng ito ay ang mga anak niyo na. Ang akusasyon ay napakabigat. Napakababa. Sir Romy, nagsusumamong sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Hindi po totoo yan. Ngunit si Sir Romy ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin ito kay Beatrice, ang pinakamakapangyarihang tao na nakatapak sa kanyang munting kapihan. Ma'am Elizalde, pasensya na po. Hindi ko po alam, sabi ni Sir Romy, yumuyuko. Kung nalaman ko lang po, hindi ko to tatanggapin. Humarap ito kay Ara, ang mukha ay walang emosyon. Villafuerte, tanggal ka na. Kunin mo na ang gamit mo at umalis ka na ngayon din. Ang mga salitang iyon. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang huling lugar na pinagtataguan niya ay ipinagkait na rin sa kanya. Napayuko si Ara. Wala na. Talo na siya. Ang gusto na lang niyang gawin ay maglaho. Lumapit si Beatrice sa kanya, ang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo. Ang ngiti sa mga labi nito ay demonyo. Nakikita mo ba, bulong nito para sila lang ang makarinig. Kahit saan ka magtago, hahanapin kita. At kahit saan ka magpunta, sisirain kita. Dahil yan ang lugar ng mga taong tulad mo. Sa basura. Tandaan mo yan. Kahit kailan, hinding-hindi ka magiging kauri namin. Sa sandaling iyon, may pumutok sa loob ni Ara. Hindi ito pag-iisip. Hindi ito plano. Ito ay isang bagay na primal. Isang bagay na hayop. Ang galit na kanyang kinimkim. Ang sakit na kanyang tiniis. Ang kahihiyan na kanyang nilunok. Lahat ay sumabog. Sapat na. Tama na. Sa ibabaw ng kalapit na mesa ay may isang baso ng tubig. Bago pa man maproseso ng kanyang isipan ang nangyayari, ang kanyang kamay ay kumilos na. Kinuha niya ang baso. At sa isang mabilis na kilos, isinaboy niya ang buong laman nito sa perpektong mukha ni Beatrice Elizalde. Tumahimik ang buong mundo. Ang tubig ay tumulo mula sa buhok at mukha ni Beatrice. Ang mamahalin nitong makeup ay nagsimulang mag-smudge. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa hindi makapaniwalang pagkagulat. Sa unang pagkakataon, ang perpektong sihi ay nagmukhang tao. Isang basang-basang tao. Ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas na hininga mula kay Beatrice. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng galit na hindi pa nakikita ni Ara kailanman. Isang galit na nakamamatay. Wala kang karapatan, sigaw ni Beatrice. Ang mga VA ay nagsimulang kumilos. Ngunit mas mabilis si Mateo. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Ara. Mahigpit. Mainit. Takbo, sigaw niya. At tumakbo sila. Hinila siya ni Mateo palabas ng kapihan, palayo sa mga sigaw ni Beatrice, palayo sa mga matang mapanghusga. Tumakbo sila ng walang lingon-lingon, ang mga paa ay mabilis na tumatama sa semento, ang hangin ay humahaplos sa kanilang mga mukha.
Nagsuot sila sa mga masisikip na eskinita, sa mga lugar na hindi pamilyar kay Mateo, ngunit tila kabisado ni Ara. Sa wakas, huminto sila sa isang madilim na sulok sa likod ng isang lumang gusali, parehong hinahabol ang kanilang hininga. Nakasandal si Ara sa pader, ang dibdib ay sumisikip. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Sa ginawa niya. Okay ka lang, tanong ni Mateo, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Ara sa sarili niyang mga kamay. Ang mga kamay na nagsaboy ng tubig. Hindi siya makapaniwala sa ginawa niya. Bago pa siya makasagot, tumunog ang cellphone ni Mateo. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa screen. Unknown number. Nag-alangan siya bago ito sagutin. Hello. Isang katahimikan. Pagkatapos, isang boses. Isang boses na binago ng teknolohiya, malalim at walang emosyon, na parang galing sa isang makina. Mateo Elizalde. Napakunot ang noo ni Mateo. Tumingin siya kay Ara, na nagtatakang nakatingin din sa kanya. Layuan mo ang mga Elizalde kung gusto mo pang mabuhay. Layuan mo ang mga Elizalde kung gusto mo pang mabuhay. Ang boses mula sa cellphone ay parang yelo na gumapang sa gulugod ni Mateo. Malamig. Walang emosyon. Hindi ito ang nagbabantang boses ni Beatrice. Iba ito. Mas mapanganib. Click. Pinatay na ang tawag. Ibinaba ni Mateo ang kanyang telepono, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at takot. Tumingin siya kay Ara, na nakita ang pagbabago sa kanyang mukha. Anong nangyari? Sino yon? Tanong ni Ara. Hindi agad nakasagot si Mateo. Inulit niya sa kanyang isipan ang mga salita. Layuan mo ang mga Elizalde. Hindi layuan mo si Ara Villafuerte. Kundi layuan mo ang mga Elizalde. Ang sarili niyang pamilya. Isang banta, sa wakas ay sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Sinabi niyang layuan ko ang pamilya ko. Napakunot ang noo ni Ara. Ang pamilya mo? Hindi ako. Sigurado ka? Tumango si Mateo. Word, di ba? Kung si ate ang may pakana nito, dapat ang sasabihin niya ay layuan kita. Umupo sila sa isang mababang sementong pader sa madilim na eskinita. Ang adrenaline mula sa pagtakbo at komprontasyon ay unti-unting napapalitan ng isang nakakakilabot na pakiramdam. Hindi na ito simpleng chismis, Ara, sabi ni Mateo, ang isip ay mabilis na nagpoproseso. Hindi na rin ito tungkol lang sa galit ni ate. May iba pa. May iba pang nangyayari. Si Ara, na kanina lang ay puno ng galit at paghihimagsik, ay nagsimulang makaramdam ng takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa binatang katabi niya. Ang gulo na dati tungkol lang sa reputasyon at trabaho ay biglang naging usapin ng buhay at kamatayan. Ang diary, sabi ni Ara. Ang tungkol sa pamilya ko. Anong koneksyon noon dito? Hindi ko alam, pag-amin ni Mateo. Pero nararamdaman kong konektado ang lahat. Ang pagkasira ng pamilya niyo noon. Ang galit ng pamilya ko sa'yo ngayon. At itong tawag. Parang mga piraso ng isang puzzle na hindi ko pa mabuo. Sa unang pagkakataon, hindi na sila guro at estudyante. Hindi na rin sila biktima at salarin. Sila ay dalawang taong naligaw sa isang gubat ng kasinungalingan na parehong naghahanap ng daan palabas. Kailangan nating malaman kung sino ang tumawag, sabi ni Ara. Ang kanyang takot ay nagiging determinasyon. Maaari mo bang i-trace ang number? Sinubukan ko. Unknown. Private number, sagot ni Mateo, ipinapakita ang screen ng kanyang telepono. Pero may isang tao na maaaring makatulong. Sino? Ang nanay ko. Nagulat si Ara. Ang nanay mo. Si Doña Isabela. Mateo, halos isumpa kanya sa harap ko. Alam ko, sabi ni Mateo. Pero sa lahat sa kanila, si Mama lang ang may puso. Si Dad, puro negosyo at pangalan. Si Ate, puro galit. Pero si Mama, sa kabila ng lahat, isa siyang ina. At alam kong nag-aalala siya para sa akin. Samantala, sa mansyon ng mga Elizalde, si Doña Isabela ay hindi mapakali. Naglalakad siya pabalik-balik sa kanyang silid, hawak ang telepono. Tinatawagan niya si Mateo, pero hindi ito sumasagot. Ang huling balitang narinig niya ay mula kay Beatrice,
tungkol sa eskandalo sa isang kapihan at ang pagtakas ng dalawa. Hayop na bata yon, bulong niya sa sarili, ngunit sa likod ng galit ay ang takot ng isang ina. Pumasok si Beatrice sa silid, ang buhok ay basa pa, ang mukha ay puno pa rin ng galit. Pinahanap ko na sila sa mga tao ko, Mom. Mahahanap din natin sila. At ano ang gagawin mo kapag nahanap mo sila, Beatrice? Tanong ni Doña Isabela, humaharap sa anak. Ano pa? Bubuhusan mo ulit ng kahihiyan ang kapatid mo. Ang pamilya natin. Pinoprotektahan ko lang siya, Mom. Mula sa babaeng yon. Pinoprotektahan? O sinisira mo na ang lahat dahil sa pride mo, ganti ni Doña Isabela. Narinig ko ang nangyari sa opisina kanina. Ang pag-amin ni Mateo. Hindi mo ba nakikita? May mali dito. May hindi tayo nalalaman. Natigilan si Beatrice. Anong ibig mong sabihin? Ang kapatid mo hindi pa siya nagsinungaling sa akin kahit kailan. Kahit gaano siya karebelde. At ang nakita ko sa mga mata niya kanina, hindi iyon simpleng paghanga. May mas malalim doon. Yumeling si Beatrice. Mom, naloloko ka na rin ng mga iyon. Bago pa makasagot si Doña Isabela, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Mateo sa screen. Agad niya itong sinagot. Mateo, nasaan ka? Anak, umuwi ka na. Mom, kalma lang po. Okay lang ako, sabi ni Mateo sa kabilang linya. Pero kailangan ko po ng tulong niyo. Sandaling natahimik si Doña Isabela. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ng kanyang anak. Anong tulong? Si ate, sabi ni Mateo. May ginawa po ba siyang kakaiba nitong mga nakaraang linggo? May mga kinausap ba siyang hindi natin kilala? Malaking halaga ng pera na winaldas? Napakunot ang noo ni Doña Isabela. Lumingon siya kay Beatrice na nagtatakang nakatingin sa kanya. Bakit mo tinatanong yan? Mom, please. Importante to, pakiusap ni Mateo. May tumawag sa akin. Binantaan ang buhay ko. At sa tingin ko, may kinalaman si ate dito, kahit hindi niya alam. Ang salitang kibanta ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Doña Isabela. Ang lahat ng galit niya ay nawala, napalitan ng purong takot. Sige, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Huwag kang magpapakita kahit kanino. I-text mo sa akin kung nasaan ka. Manatili ka lang dyan. Ako na ang bahala. Ibinaba niya ang tawag. Hinarap niya si Beatrice, ang mga mata ay nanlilisik. Ano ang ginawa mo, Beatrice? Wala, sagot ni Beatrice, ngunit ang pag-iwas niya ng tingin ay nagsabi ng ibang kwento. Kinuha ni Doña Isabela ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. Ang numero ng kanilang pinagkakatiwalaang private investigator. Raul, kailangan kita, sabi niya. Imbestigahan mo ang lahat ng kilos ni Beatrice nitong huling buwan. Bank accounts, phone records, lahat. At may isa pa. I-trace mo ang lahat ng koneksyon ng pamilya natin sa isang pamilya na nagngangalang Villafuerte. Bilisan mo. Matapos ang tawag, bumalik sina Mateo at Ara sa isang maliit, murang motel na nahanap nila para magtago. Umupo sila sa magkabilang dulo ng kama, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga tanong na walang sagot. Sa tingin mo, tutulong siya, tanong ni Ara. Umaasa ako, sagot ni Mateo. Dahil sa ngayon, siya na lang ang kakampi na meron tayo. Makalipas ang halos isang oras, tumunog ang telepono ni Mateo. Si Doña Isabela. Mateo, sabi nito, ang boses ay seryoso at nababahala. May nalaman na si Raul. Ang ate mo nag-withdraw siya ng malaking halaga last week. At nakipagkita siya sa isang tao na may koneksyon sa mga Mendoza. Ang pangalang Mendoza. Ang pinakamatinding karibal ng mga Elizalde sa negosyo. Ang pamilyang gagawin ang lahat para pabagsakin sila. Napatingin si Mateo kay Ara. Isang bagong piraso ng puzzle, mas madilim at mas komplikado, ang kalalagailang sa kanilang harapan. Ang kaaway ay hindi lang ang pamilya niya. Ang kaaway ay ang kaaway ng buong pamilya niya. At sila ni Ara ay nasa gitna. Ang pangalang G. Mendoza ay parang isang malamig na hangin na umihip sa loob ng maliit na motel room. Para kay Mateo, ang pangalang iyon ay laging katumbas ng kompetisyon, ng galit sa boardroom, ng mga babala mula sa kanyang ama.
Ngunit para kay Ara, ito ay isang blankong salita lamang. Sino ang mga Mendoza? Tanong niya, nakikita ang bigat na idinulot ng pangalan sa mukha ni Mateo. Ang pinakamatinding kalaban ng Elizalde Corp, paliwanag ni Mateo, umupo siya sa gilid ng kama at napasabunot sa sarili niyang buhok. For decades. Simula pa sa panahon ng lolo ko. Palagi silang naghahanap ng paraan para pabagsakin kami. Nagsimulang mag-form ang isang nakakatakot na larawan sa isip ni Ara. At ang ate mo nakipagkita sa kanila? At naglabas ng malaking pera, dagdag ni Mateo. Hindi ito coincidence. Ate Bea might hate you, pero hindi siya tanga para makipag-alyansa sa mga Mendoza ng walang dahilan. Pinagtagpi-tagpi ni Ara ang mga pangyayari sa kanyang isip. So, ang chismis ang pag-atake sa akin ginamit lang nila akong pain. Exactly, sabi ni Mateo, tumingin siya kay Ara, ang mga mata ay puno ng bagong realisasyon. Ang target ay hindi ikaw. Ako. Gusto nilang gumawa ng eskandalo para sirain ang pangalan ko, ang pangalan ng susunod na tagapagmana. At si ate, sa sobrang galit at pagnanais niyang protektahan ako, naging kasangkapan siya. Binayaran niya ang mga Mendoza para turuan ka ng leksyon, pero may mas malaki silang plano. Ang tawag kanina, sabi ni Ara. Galing sa kanila. Banta iyon para hindi ka na bumalik sa pamilya mo, para manatili kang disgraced here. At kapag nangyari iyon, mas madali para sa kanila na atakihin ang kumpanya nyo. Tumango si Mateo. This is bigger than us. This is corporate warfare. Natahimik sila. Ang bigat ng sitwasyon ay lumapag sa kanilang balikat. Si Ara, isang simpleng guro na ang tanging hangad ay isang tahimik na buhay, ay biglang nasangkot sa isang digmaan ng mga bilyonaryo. Anong gagawin natin? Tanong ni Ara, ang boses ay mahina. Tumingin si Mateo sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit sa ilalim noon, nakita rin niya ang katatagan. Ang parehong katatagan na nakita niya sa opisina ng punong guro. Ang babaeng ito, kahit gaano pa karaming putik ang ibato sa kanya, ay hindi basta-basta sumusuko. At iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Lalaban tayo, sabi ni Mateo, ang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Pero sa pagkakataong ito, sa paraan natin. Kailangan natin ng ebidensya. Kailangan nating makuha si ate na umamin. Paano? Tanong ni Ara. Hindi yon aamin basta-basta. Aamin yon, sabi ni Mateo, isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Kung ang kahinaan niya ay ang pagiging protective sa akin, gagamitin natin yon laban sa kanya. Kinuha niya ang isang papel at ballpen mula sa mesa. Ito ang plano D. Kinabukasan, sa nagliliwanag na opisina ni Beatrice Elizalde sa tuktok ng Elizalde Tower, abala siya sa pagbabasa ng mga ulat. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Nasa kapatid niya. Nasa babaeng iyon. At sa galit na nararamdaman niya sa sarili dahil sa pagkawala ng kanyang kontrol kahapon. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya, ang mukha ay balisa. Ma'am, si Sir Mateo po, nandito. Napatayo si Beatrice. Ano? Paano? Bago pa siya makatapos, pumasok na si Mateo. Ang itsura niya ay kahabag-habag. Ang damit niya ay gusot, ang buhok ay magulo, ang mga mata ay namumugto at puno ng pagkatalo. Mukha siyang isang taong galing sa isang matinding laban at natalo. Bea, sabi niya, ang boses ay basag. Tulungan mo ako. Sinensyasa ni Beatrice ang kanyang sekretarya na lumabas. Hinarap niya ang kapatid. Anong nangyari sa'yo? Saan ka natulog? Hinahanap ka ni Mommy. Hindi ko na alam ang gagawin ko, sabi ni Mateo. Umupo siya sa upuan sa harap ng mesa ni Beatrice at napayuko. Tapos na ako. Sinira ko na ang lahat. Nakinig lang si Beatrice, pinapanood ang bawat kilos ng kapatid. Si Ara, patuloy ni Mateo. Iniwan na niya ako. Pagkatapos ng gulo kahapon, sinabi niyang kasalanan ko ang lahat. Na ayaw na niya akong makita. Na sana hindi na lang niya ako nakilala. Nakita ni Beatrice ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata ni Mateo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa. At ng isang munting tagumpay. Sabi ko naman sa'yo, di ba, sabi niya, ang boses ay mas malumanay na ngayon.
Ginagamit ka lang niya. Ngayong wala na siyang makukuha, iniwan ka na niya. Wala na akong babalikan, sabi ni Mateo, tumingala siya, ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Galit si Dad. Galit si Mom. Ikaw na lang ang natitira sa akin, ate. Pakiusap, tulungan mo akong ayusin to, kausapin mo si Dad. Sabihin mong nagsisisi na ako. Gagawin ko ang lahat. Lumapit si Beatrice at umupo sa gilid ng kanyang mesa, malapit sa kapatid. Inilagay niya ang kamay sa balikat nito. Of course, tutulungan kita, sabi niya. Ikaw ang kapatid ko. Iyon naman talaga ang gusto kong mangyari. Ang bumalik ka sa dati. Salamat, Bea. Salamat, sabi ni Mateo, na parang isang batang naliligaw na nakahanap ng daan pa uwi. Ikaw lang talaga ang nakakaintindi. Ginawa mo lang ang lahat ng to para protektahan ako. Ngumiti si Beatrice. Naman. Alam mo, ang babaeng yon, kinailangan niya talaga ng isang leksyon. Kaya nga ako humanap ng paraan para takutin siya. Para layuan ka na niya. I had to pay some people to make it happen, but it was worth it. Tingnan mo, epektibo, di ba? Sa ilalim ng mesa, ang daliri ni Mateo ay dahan-dahang pinatay ang record function ng kanyang cellphone na nakatago sa kanyang bulsa. Nakuha na niya. Ang pag-amin. Sana lang maintindihan mo, kapatid, sabi ni Beatrice, tumatayo na, ang ngiti ay puno ng pagmamalaki. Ginagawa ko to para protektahan ka. Tumayo na rin si Mateo. Naiintindihan ko na ngayon, ate. Salamat. Nang handa na siyang umalis, naglakad siya patungo sa pinto. Hahawakan na sana niya ang seradura nang biglang magsalita ulit si Beatrice, na nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa kanyang bintana. Sana lang maintindihan mo, kapatid. Ginagawa ko to para protektahan ka. May mas malaking panganib na darating. Huminto si Mateo. Anong ibig mong sabihin? Hindi lumingon si Beatrice. Ang mga Mendoza. Hindi sila titigil hanggat hindi nila tayo napapabagsak. Ang ginawa ko ay para ilayo ka sa gulo. Dahil alam kong ikaw ang target nila. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Mateo. Ang sinabi ni Beatrice ay hindi isang pag-amin sa pakikipagsabwatan. Ito ay isang babala. Kasabay noon, habang siya ay nakatayo sa may pinto, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa kabilang kalsada. Ang parehong van na napansin niyang sumusunod sa kanya kaninang umaga bago siya pumasok sa gusali. Hindi ito tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Nakatayo si Ara sa isang waiting shed sa napagkasunduan nilang tagpuan, isang tahimik na kanto malayo sa gulo ng syudad. Ang luma ngunit pinagkakatiwalaan niyang motorsiklo na hiniram niya sa isang kaibigan ay nakaparada sa tabi niya. Bawat minutong lumilipas, mas lalong bumibigat ang hangin. Pasado 5:00 na. Ang usapan nila ni Mateo, 4:30. Tiningnan ni Ara ang kanyang relo sa 10 beses. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Baka na traffic lang, sabi niya sa isipan. O baka naman natagalan sa pag-record. Kailangan niyang maging maingat. Pero may isang maliit na boses sa kanyang isipan, isang malamig na bulong ng kaba, na nagsasabing may mali. Dumaan ang 10 pang minuto. Pagkatapos ay 15. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting kinakain ng pagkabalisa. Hindi na niya natiis. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Mateo. Nagring ito. 1, 2, 3, 4. Walang sumasagot. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sinubukan niya ulit. Nagring ulit ito. Walang katapusan. Hanggang sa pumasok ang boses mula sa voicemail. Sa sandaling iyon, ang pagkabalisa ni Ara ay naging purong takot. Isang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang babala ni Beatrice. Ang van na itim. Ang tawag mula sa hindi kilalang numero. Lahat ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi maaari. Hindi na siya nag-isip. Isinuot niya ang kanyang helmet, pinaandar ang motorsiklo. Ang tunog ng lumang makina ay parang sigaw ng kanyang sariling desperasyon.
Alam niya ang ruta mula sa Elizalde Tower. Alam niya ang mga daan na posibleng gamitin ni Mateo. Isang malaking sugal. Isang karera laban sa oras na hindi niya alam kung saan ang finish line. Pinaharurot niya ang motorsiklo, sumusuot sa masikip na trapiko, ang isip ay lumilipad. Sana mali ako. Sana na-flat lang siya. Sana nag-low bat lang. Sana okay lang siya. Dinala siya ng kanyang mga instinct sa isang mas liblib na daan, isang shortcut sa paanan ng isang bundok na madalas gamitin para iwasan ang trapiko sa highway. Ang daan ay paliko-liko at medyo madilim dahil sa mga puno. At doon, sa isang mahabang diretsyo bago ang isang matalim na kurbada, nakita niya ito. Ang kotseng pilak ni Mateo. At sa likod nito, isang malaking itim na truck. Isang truck na walang plaka sa harap. Hindi ito basta sumusunod. Ito ay nakadikit. Nakita ni Ara kung paano biglang bumilis ang truck at sinadyang banggain ang likuran ng kotse ni Mateo na nagdulot ng paggiwang-giwang nito. Isang sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Ara. Hindi ito aksidente. Ito ay isang pamamaril. Isang pagtatangkang pagpatay. Ang truck ay muling bumangga, mas malakas ngayon, itinutulak ang kotse ni Mateo palapit ng palapit sa gilid ng daan, sa isang matarik na bangin na walang harang. Huminto ang paghinga ni Ara. Ang mundo ay tila bumagal. Ang tanging nakikita niya ay ang kotseng iyon na malapit ng mahulog sa kamatayan. Ang mukha ni Mateo ay nag-flash sa kanyang isipan. Ang kanyang mga ngiti. Ang kanyang pag-aalala. Ang kanyang desperadong pag-amin. Hindi. Hindi sa harap ko, sigaw ng kanyang isipan. Wala nang plano. Wala nang pag-iisip. Tanging isang primal na instinct na iligtas ito. Hinigpitan niya ang hawak sa manibela ng motorsiklo. Ang buong katawan niya ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga kamay ay matatag. Pikit mata niyang pinihit ang silinyador hanggang sa sagad. Umugong ang makina sa pinakamataas nitong makakaya. Hindi niya kayang banggain ang truck. Papel lang siya kumpara dito. Pero kaya niyang gumawa ng gulo. Kaya niyang maging isang sagabal. Isang distraction. Itinuon niya ang kanyang paningin. Hindi sa truck. Hindi sa kotse ni Mateo. Kundi sa maliit na espasyo sa pagitan ng dalawa. Sa huling segundo, bago muling bumangga ang truck, isinaksak niya ang kanyang sarili. Ipinasok niya ang kanyang motorsiklo sa maliit na espasyo. Ang sumunod na nangyari ay isang pagsabog ng tunog at kaguluhan. Ang tunog ng metal na yumuyupi. Ang tunog ng salamin na nababasag. Ang nakakabinging pagskid ng mga gulong sa aspalto. Ang gilid ng truck ay sumalpok sa kanya. Naramdaman ni Ara ang isang napakalakas na puwersa na humagis sa kanya na parang isa lamang siyang basahang manika. Ang motorsiklo ay gumuho sa ilalim niya. Nakita niya ang kalangitan na umikot, pagkatapos ay ang semento na mabilis na sumasalubong sa kanya. Isang matinding sakit ang gumapang sa kanyang buong katawan. At pagkatapos kadiliman. Ang huling mga imahe na nairehistro ng kanyang nag-aagaw buhay na kamalayan ay pira-piraso. Ang tunog ng kotse ni Mateo na humihinto. Ang mga yabag na mabilis na tumatakbo palapit. Ang amoy ng gasolina at nasusunog na goma. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Ang mundo ay nakatagilid at malabo. Nakita niya ang mukha ni Mateo sa ibabaw niya. Ang itsura nito ay puno ng takot na hinding-hindi niya malilimutan. Ang bibig nito ay bumubuka, sumisigaw, pero ang boses ay mahina at malayo. Ere! Pagkatapos, isa pang tunog ng humihintong sasakyan. Mga anino na tumatakbo. Nakita niya ang malabong figura ng isang lalaki at isang babae. Don Ricardo. Doña Isabela. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at takot habang nakatingin sa dugo ang eksena. Naramdaman niya ang init ng sarili niyang dugo sa kanyang likod. Ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang mga paa. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang huling narinig niya bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman ay ang desperadong sigaw ni Mateo ng kanyang pangalan, isang sigaw na puno ng sakit at pagsisisi na umalingaw-ngaw sa tahimik na daan. Ang amoy ng ospital. Antiseptic. Disinfektante. Kamatayan. Ito ang mga salitang umiikot sa isipan ni Don Ricardo Elizalde habang nakaupo siya sa isang malamig at matigas na upuan sa waiting area.
Sa buong buhay niya, sanay siyang mag-utos, magpasya, kumontrol. Ang mga kamay niya, na nagtayo ng isang imperyo, ay kaya niyang gamitin para sirain ang mga kalaban o buuin ang mga bagong kumpanya. Ngunit sa sandaling ito, ang mga kamay na iyon ay walang silbi. Nakapatong lang sa kanyang mga tuhod, nakakuyom, nanginginig ng bahagya. Sa isang sulok, nakikita niya ang kanyang asawang si Isabela, taimtim na nagdarasal, ang mga butil ng rosaryo ay dumudula sa mga daliri nito. Sa tabi ng pinto ng operating room, nakasandal si Mateo, ang mukha ay blanko, ang mga mata ay nakatitig sa ilaw na nagsasabing in operation. Ang kanyang anak, ang kanyang tagapagmana, ay mukhang isang basag na salamin, nawasak ng ilang oras ng terror. At ang lahat ng ito dahil sa isang babae. Isang babaeng halos niya nang durugin kaninang umaga. Isang babae ngayon ay nasa loob ng kwartong iyon, nag-aagaw buhay dahil iniligtas nito ang anak niya. Ang kabalintunaan ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pride. Dumating si Beatrice, tumatakbo, ang mukha ay namumutla sa takot. Dad! Mom! Anong nangyari? Si Mateo. Hindi siya lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa pinto ng operating room. Ngunit ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay malamig na parang yelo. Buhay siya, sabi ni Don Ricardo. Walang galos. Salamat sa babaeng gusto mong sirain. Natigilan si Beatrice. Dad, ni. Humarap si Don Ricardo. Ang mga mata niya ay hindi galit sa paraan na sumisigaw. Ito ay galit na kalmado, kalkulado at mas nakamamatay. Umupo ka, utos niya. Umupo si Beatrice, ang mga kamay ay nanginginig. Ang ulat ng pulis, simula ni Don Ricardo, ay nagsasabing hindi ito aksidente. Attempted murder. Ang truck driver tumakas. Ang truck ninakaw. Walang plaka. Isang propesyonal na trabaho. Nakinig lang si Beatrice, ang mga mata ay nakaiwas. Ang ulat naman ng private investigator na inupahan ng mommy mo, patuloy niya, ay nagsasabing nag-withdraw ka ng 5 milyong piso, cash, noong 1 linggo. At mayroon kaming litrato mo na nakikipagkita kay Leandro Mendoza VE sa isang pribadong restaurant. Sa pagbanggit ng pangalang Mendoza, napatingin si Beatrice sa ama, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ngayon, Beatrice, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay mababa ngunit puno ng bigat na kayang magpaguho ng pader. Sabihin mo sa akin. Ano ang ginawa mo? Dad, hindi ko alam na gagawin nila iyon, nagsimulang umiyak si Beatrice. Ang kanyang matigas na panlabas ay gumuho. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Gusto ko lang siyang takutin para layuan na niya si Mateo. At nakipag-ugnayan ka sa mga Mendoza para gawin yon. Sila ang lumapit sa akin, sigaw ni Beatrice sa gitna ng kanyang mga hikbi. Sinabi nilang may mga tao sila na kayang gawin ang trabaho nang hindi madudungisan ang pangalan natin. Binayaran ko sila para lang sa isang harassment job. Isang pananakot. Hindi ko alam na susubukan nilang patayin si Mateo. Maniwala kayo sa akin, Dad. Hindi ko kayang saktan ang kapatid ko. Ang kanyang pag-amin ay umalinggaw sa tahimik na waiting area. Si Isabela ay napahinto sa pagdarasal, nakatingin sa kanyang anak na may halo-halong awa at galit. Si Mateo ay napalingon, ang blangkong mukha ay napalitan ng hindi makapaniwalang sakit. Hindi lang yan ang sinabi mo sa kanila, di ba? Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang isip ay mabilis na nagtatagpi-tagpi ng mga pangyayari, pati na ang mga mula sa nakaraan. Ang tungkol sa mga Villafuerte. Paano nila nalaman ang tungkol doon? Napayuko si Beatrice, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ako ang nagsabi. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Para ipakita na may pattern ang mga Villafuerte sa paglapit sa pamilya natin. Sa wakas, ang huling piraso ng puzzle ay nalagay sa lugar. Ang mga Mendoza. Sila rin ang nasa likod ng pagbagsak ng mga Villafuerte noon. Ginamit nila ang alitan para lalong pag-alabin ang apoy. Ang kasalanan na 20 taong pinasa ni Don Ricardo ay hindi lang pala kanya. Siya ay naging kasangkapan din, katulad ng kanyang anak na si Beatrice. Napapikit si Don Ricardo. Ang galit niya kay Beatrice ay napalitan ng isang mas malalim at mas madilim na galit, isang galit na nakatuon sa isang pamilyang matagal na niyang kalaban. Tumingin siya sa pinto ng operating room. Sa likod ng pintong iyon,
Isang babae na anak ng taong pinabayaan niya ay nagbubuwis ng buhay para sa anak niya. Isang utang na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa paningin niya. Ang babaeng iyon, si Ara Villafuerte, ay hindi na isang hamak na guro. Hindi na isang gold digger. Hindi na isang problema. Siya ang babaeng nagligtas sa dugo ng mga Elizalde. Ang ilaw sa itaas ng pinto ay namatay. Lahat sila ay napatayo. Si Mateo ay humakbang palapit, ang mga kamay ay nanginginig. Si Isabela ay napahawak sa braso ng asawa. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang damit ay may mga mansa ng dugo. Tinanggal niya ang kanyang surgical mask. Dosi, kumusta siya? Tanong ni Mateo, ang boses ay basag. Tumingin ang doktor sa kanilang lahat, ang mga mata ay seryoso at malungkot. Marami siyang nawalang dugo. May internal bleeding at bali sa ilang buto. Nagawa na namin ang lahat ng aming makakaya para patatagin siya. Huminga ito ng malalim bago ibigay ang huling hatol. Ngayon, kailangan na lang nating maghintay kung lalaban pa ba siya. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Ara ay hindi isang imahe, kundi isang tunog. Isang paulit-ulit, mekanikal na tunog. Beep! 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 Pagkatapos ay ang amoy. Malinis. Matalim. Amoy gamot. At ang pakiramdam. Isang mabigat na sakit sa buong katawan na parang bawat buto niya ay maisariling pagtibok. At isang kakaibang init sa kanyang kanang kamay. Dahan-dahan niyang sinubukang imulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag ay masyadong matindi, isang puting-puting kisame ang sumalubong sa kanya. Ipinikit niya ito muli. Sinubukan ulit, dahan-dahan ngayon, hinahayaang masanay ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Mga puting pader. Isang bintanang may nakabukas na kortina na nagpapakita ng asul na langit. Isang stand sa kanyang tabi. At isang figura. Nakaupo sa isang upuan sa gilid ng kanyang kama, ang ulo ay nakayuko sa gilid ng kutson, mahimbing na natutulog. Si Mateo. Ang buhok nito ay magulo. May bahagyang tubo na ng balbas sa kanyang mukha. Ang damit niya ay gusot. Mukha siyang pagod. Ngunit kahit sa kanyang pagtulog, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Ara. Iyon ang init na naramdaman niya. Tinitigan siya ni Ara. Ang binatang naging dahilan ng kanyang pagkasira, ay siya ring binatang hindi umalis sa kanyang tabi. Ang galit na nararamdaman niya noon ay nawala na, napalitan ng isang emosyon na hindi pa niya kayang pangalanan. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit isang matinding sakit ang kumalat mula sa kanyang tagiliran. Napaungol siya ng mahina. Ang ungol na iyon ay sapat na para magising si Mateo. Bigla itong nag-angat ng ulo, ang mga mata ay nanlalaki at nag-aalala. Nang makita niyang gising na si Ara at nakatingin sa kanya, isang alon ng lunas ang dumaan sa kanyang mukha. Ara, sabi niya, ang boses ay paos. Gising ka na. Tumayo siya at lumapit, ang mga mata ay pinupunasan. Umiiyak ba siya? Tubig, iyon lang ang salitang kayang lumabas sa tuyo niyang lalamunan. Mabilis na kumuha ng tubig si Mateo at maingat na inalalayan ang kanyang ulo para makainom siya. Ang malamig na tubig ay parang biyaya. Nasaan ako? Tanong ni Ara. Nasa ospital ka. 5 araw ka ng tulog, sagot ni Mateo, ang boses ay puno ng pagsisisi. Ara, ako patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Umiling si Ara ng bahagya. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko, pagpipilit niya. Kung hindi lang ako naging duwag, kung hindi lang ako naging tanga. Lilve, putol ni Ara. Pareho tayong biktima dito. Ang mga salitang iyon ay tila nag-angat ng isang malaking tinik mula sa dibdib ni Mateo. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Mateo sa tabi niya. Siya ang nag-aasikaso sa kanya, nagpapakain, nagbabasa ng libro para hindi siya mainit. Sa mga sandaling iyon, ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Nag-uusap sila tungkol sa mga pangarap, sa mga takot, sa mga bagay na hindi nila nasabi sa isa't isa. Isang hapon, may kumatok sa pinto. Pumasok si Doña Isabela. Natahimik si Ara. Ang babaeng humamak sa kanya sa opisina ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, may dalang isang basket ng mga prutas.
Pwede ba akong pumasok? Tanong nito, ang boses ay alanganin. Tumango si Ara. Lumapit si Doña Isabela, ang mga mata ay puno ng emosyon na hindi nakita ni Ara noon. Kumusta ka na, Hija? Tanong nito. Okay na po, magalang na sagot ni Ara. Umupo si Doña Isabela sa upuang laging inuupuan ni Mateo. Ara, wala akong ibang masabi kundi patawad. Sa lahat ng nasabi ko. Sa lahat ng ginawa ko. Isang ina lang ako na natakot para sa kanyang anak. Pero nabulag ako ng takot at pride. Patawarin mo sana ako. Nakita ni Ara ang mga luhang namumuo sa mga mata ng Donya. Ang mga luhang iyon ay totoo. Naiintindihan ko po, sabi ni Ara. At sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang totoo ang mga salita niya. Tumango si Doña Isabela. Nag-usap sila. Hindi bilang isang Elizalde at isang Villafuerte. Kundi bilang dalawang babae na parehong nasaktan at nagkamali. Isang sugat ang nagsimulang maghilom. Kinabukasan, si Don Ricardo naman ang dumating. Kung kinabahan si Ara kay Doña Isabela, doble ang kaba niya sa pagdating ng Don. Ngunit ang lalaking pumasok ay iba sa lalaking nakita niya sa ipaglilitis. Ang tindig niya ay pareho pa ring makapangyarihan, ngunit ang mga mata niya ay mas malumanay. Nag-iwan ito ng isang malaking folder sa ibabaw ng kanyang kama. Ano po ito? Tanong ni Ara. Ang katotohanan, sabi ni Don Ricardo. Ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na ang mga Mendoza ang nasa likod ng pagbagsak ng kumpanya ng ama mo 20 taon na ang nakalipas. Ginamit nila ako. Ang galit ko. Ang ambisyon ko. At sa maraming taon, hinayaan kong isipin ng lahat, pati na ng sarili ko, na ako ang maisala. Binuksan ni Ara ang folder. Mga dokumento. Mga kontrata. Mga testimonya. Ang pangalan ng kanyang ama ay nalinis. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay puno ng bigat. Pero kaya kong itama ang hinaharap. Ang Villafuerte assets, ibabalik ko sayo. Lahat ng nawala sa pamilya mo. Napatingin si Ara sa Don, hindi makapaniwala. Sir D. Huwag mo akong tawaging sir, sabi ni Don Ricardo. Utang ko sayo ang buhay ng anak ko. Walang halaga ang kayang makatumbas noon. Nang gabing iyon, nang sila na lang ulit ni Mateo ang naiwan, isang komportableng katahimikan ang bumalot sa kanila. Salamat, Mateo, sabi ni Ara. Para saan? Sa pananatili mo. Lumapit si Mateo at umupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ni Ara, inalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip dito. Hindi na ako aalis, bulong niya. Ang mga mukha nila ay magkalapit. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap. Ang lahat ng sakit, lahat ng gulo ay tila nawala. Ang natira na lang ay ang bugso ng damdamin na pareho na nilang hindi kayang itago. Dahan-dahang yumuko si Mateo. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi nag-aalab, hindi mapusok. Ito ay isang halik na mahinahon. Puno ng pasasalamat. Puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing, nandito na ako. Pagkatapos ng lahat, nandito na tayo. Isang halik na simula ng pagbangon. Isang linggo pagkatapos mailipat si Ara sa isang regular na silid, isang imbitasyon ang kumalat sa lahat ng pangunahing news outlet sa bansa. Ang Elizalde Corporation ay magdaraos ng isang imahalaga at kagyat na press conference. Walang sinabi kung tungkol saan, ngunit ang haka-haka ay umugong na parang bagyo. Ito ba ay tungkol sa pagbagsak ng kanilang stock? O tungkol sa eskandalo na kinasasangkutan ng kanilang tagapagmana? Sa araw ng press conference, ang conference hall ng Elizalde Tower ay puno ng mga mamamahayag, mga kameraman at mga usisero. Ang hangin ay mabigat sa pag-aabang. Sa isang holding room sa likod ng entablado, tiningnan ni Ara ang kanyang sarili sa salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. May kaunting makeup para takpan ang pamumutla ng kanyang balat at ang maliit na peklat malapit sa kanyang sentido. Nakaupo siya sa isang wheelchair, isang paalala ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Handa ka na ba? Lumapit si Mateo sa likuran niya, inilagay ang mga kamay sa kanyang balikat. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa salamin. Nakita ni Ara ang pag-aalala sa mga mata nito. Kinakabahan, pag-amin niya.
Huwag kang mag-alala, sabi ni Mateo, pinisil ng bahagya ang kanyang balikat. Nandito lang ako. Nandito kaming lahat. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Ricardo at Doña Isabela. Ang mag-asawa ay nakasuot ng itim na parang nagluluksa, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. Oras na, sabi ni Don Ricardo. Si Mateo ang nagtulak ng wheelchair ni Ara. Magkakasama silang lumabas patungo sa entablado, isang pamilyang binuo ng dugo at isang pamilyang binuo ng sakripisyo, na humaharap sa daan-daang kumikislap na ilaw ng kamera. Ang bulungan ay naging isang dagundong. Ang mga kamera ay nag-flash na parang kidlat. Umupo si Don Ricardo sa gitna ng mesa, kasama si Doña Isabela. Si Mateo ay tumayo sa likod ni Ara, ang mga kamay ay nakapatong pa rin sa kanyang wheelchair, isang tahimik na simbolo ng suporta. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Natahimik ang lahat. Salamat sa inyong pagdalo, simula niya, ang boses ay malakas at umaalingaw sa buong silid. Ipinatawag ko kayo ngayon para itama ang isang kasinungalingan. Hindi lang isa, kundi maraming kasinungalingan. Naglabas siya ng isang folder at inilapag ito sa mesa. Nitong mga nakaraang linggo, ang aking pamilya ay naging sentro ng isang malisyosong tsismis. Isang tsismis na nagsasabing ang babaeng ito, itinuro niya si Ara, si Eve Ara Villafuerte, ay may diumanong hindi magandang relasyon sa aking anak na si Mateo. Ngayon, nais kong sabihin sa inyong lahat, sa harap ng Diyos at ng batas, na ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang sabay-sabay na bulalas ang maririnig mula sa mga manonood. Ang katotohanan, patuloy ni Don Ricardo, ay si Eve Villafuerte ay isang biktima. Biktima ng isang maruming plano na idinisenyo para sirain hindi lang siya, kundi ang aking anak at ang aking buong pamilya. Ang planong ito ay inorkestra ng aming pinakamatinding karibal sa negosyo, ang Mendoza Holdings. Isang mas malakas na kaguluhan ang sumunod. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong ng sabay-sabay. Ang tangkang pagpatay sa aking anak na nagresulta sa malubhang kapahamakan ni Eric Villafuerte ay kagagawa nila, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay nag-aapoy sa galit. At mayroon kaming ebidensya. Ang lahat ng ito ay isusumite namin sa korte. Pagkatapos noon, ibinigay niya ang mikropono kay Ara. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay ng mahigpit, nagbibigay ng lakas. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Magandang hapon po, simula niya, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Hindi po ako sanay magsalita sa harap ng ganito karaming tao. Isa lang po akong guro. Nawalan po ako ng trabaho. Nawalan ng tirahan. Nawalan ng dangal. Ang pangalan ko po ay dinungisan sa paraang hindi ko inaasahan. At sa loob ng mahabang panahon, ang tanging nararamdaman ko lang po ay galit. Tumigil siya, tiningnan ang mga mukha sa kanyang harapan. Pero ngayon, habang nakaupo ako dito, hindi na galit ang nararamdaman ko. Dahil natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera, sa posisyon, o sa sinasabi ng iba. Nasusukat ito sa kakayahan nating magpatawad. Sa kakayahan nating bumangon mula sa pagkakadapa. At sa kakayahan nating makita ang kabutihan sa iba, kahit sa gitna ng kadiliman. Hindi ako humihingi ng hustisya para sa aking sarili, patuloy niya. Hahayaan ko na po ang batas na gumawa noon. Ang hinihiling ko lang po ay sana, matuto tayong maging mas maingat sa ating mga salita. Dahil ang isang salita ay kayang sumira ng isang buhay. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit tumagos ito sa puso ng lahat. Ang silid ay puno ng katahimikan, hindi na ng pag-aabang, kundi ng paggalang. Sa isang sulok sa likuran ng silid, nakatayo ang isang babae. Si Beatrice. Nang matapos ang press conference, habang dinadala na si Ara palabas, nilapitan siya ni Beatrice. Ang mukha nito ay walang makeup, ang mga mata ay namumugto. Ara, sabi nito. Huminto sila. Patawad, sabi ni Beatrice, ang salita ay halos hindi lumabas dahil sa kanyang mga hikbi. Sa lahat ng ginawa ko patawad. Tumingin lang si Ara sa kanya. Wala nang galit. Wala nang sakit. Tanging isang uri ng malungkot na pag-unawa. Dahan-dahan tumango siya. Isang simpleng tango. Ngunit para kay Beatrice, iyon ay isang pagpapalaya. Nang gabing iyon, ang balita ay sumabog sa buong bansa.
Ang Elizalde Mendoza War. Ang kabayanihan ni Ara Villafuerte. Ang pagbagsak ng Mendoza Holdings habang sunod-sunod na kaso ang isinampa laban sa kanila. Habang pinapanood ni Ara ang balita mula sa kanyang silid sa ospital, isang sulat ang iniabot sa kanya ng isang nurse. Galing kay Beatrice. Binuksan niya ito. Ara. Hindi sapat ang salitang patawad. Alam ko. Papunta na ako ngayon sa isang lugar kung saan susubukan kong ayusin ang sarili ko, malayo sa lahat. Pero gusto ko lang malaman mo, ang sinabi mo kanina sa press con iyon ang pinakamagandang leksyon na natutunan ko sa buong buhay ko. Salamat, Guro. Nagmamahal. Beatrice. Itinupi ni Ara ang sulat. Isang luha ang pumatak dito. Isang luha hindi ng sakit kundi ng kapayapaan. Ang huling paghukom ay tapos na. Isang taon. Isang taon ang lumipas mula nang magbago ang lahat. Ang sikat ng araw ay mainit at magiliw na tumatama sa mukha ni Ara Villafuerte. Nakaupo siya sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, pinapanood ang isang grupo ng mga bata na masayang nagbabasa sa damuhan. Ang mga tawa nila ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang Bahay Pag-asa, isang maliit na learning center at library na itinayo niya sa isang komunidad na dati kulang sa pagkakataon. Hindi niya tinanggap ang buong yaman ng mga Villafuerte na ibinalik sa kanya ng mga Elizalde. Kinuha lang niya ang sapat para itayo ang pundasyong ito na ipinangalan niya sa kanyang ama. Hindi na siya si Maam Villafuerte ng Akademya de San Lorenzo. Ngayon, siya na si Teacher Arati ng Bahay Pag-asa. At mas masaya siya. Mas buo. Nakarinig siya ng mga yabag na papalapit. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam na niya kung kanino ang mga iyon. Mukhang napagod mo na naman ang mga bata, sabi ng isang pamilyar na boses. Umupo sa tabi niya si Mateo, may dalang 2 baso ng malamig na iced coffee. Ibinigay nito ang isa sa kanya. Ang kanilang mga daliri ay nagdampi ng bahagya. Isang simpleng kilos, ngunit nagdulot pa rin ito ng isang munting kislap sa puso ni Ara. Tiningnan niya si Mateo. Wala na ang anino ng isang rebelding teenager. Ang kaharap niya ngayon ay isang binata, isang first-year university student na kumukuha ng business ad, pero ang mga mata ay puno pa rin ng kabaitan at paghanga na unang nakita niya noon. Hindi naman sila napagod, sagot ni Ara, umingiti. Gusto lang talaga nilang matuto. Katulad ng dati nilang guro, sabi ni Mateo, nakatingin sa kanya. Umiti lang si Ara at uminom ng kanyang kape. Nag-upo sila doon ng tahimik, pinapanood ang mga bata, ninanamnam ang kapayapaan ng sandali. Ang kanilang katahimikan ay hindi na awkward. Ito ay comfortable. Puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Naalala mo ba, biglang sabi ni Mateo, noong una kitang nakita sa labas ng apartment mo? Noong sinisigawan ka ng landlady mo? Tumango si Ara. Paano ko makakalimutan yon? Ang isa sa mga pinaka-nakakahiyang sandali ng buhay ko. Alam mo, noong gabing iyon, sabi ni Mateo, ang nakita ko ay hindi isang babaeng kaawa-awa. Ang nakita ko ay isang babaeng matatag. Kahit pinapahiya na, nandoon pa rin ang dignidad. Doon ako unang nahulog sa'yo. Hindi bilang estudyante sa guro, kundi bilang isang tao sa isang kahangahangang tao. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kahit isang taon na ang lumipas, ang epekto ni Mateo sa kanya ay hindi nagbabago. Halika, sabi ni Ara, tumatayo. May pupuntahan tayo. Nagmaneho sila patungo sa isang lugar na tahimik at payapa, isang memorial park. Naglakad sila sa mga hanay ng mga lapida hanggang sa huminto sila sa isang partikular na pangalan na nakaukit sa marmol. Antonio Villafuerte. Hay, pa, bulong ni Ara. Matagal na rin po akong hindi nakadalaw. Inilapag niya ang isang bungkos ng puting bulaklak sa paanan ng lapida. Papa, gusto ko pong ipakilala sa inyo si Mateo, sabi niya, lumingon sa binatang tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Mateo at humakbang palapit. Yumuko siya ng bahagya sa harap ng lapida, isang kilos ng paggalang. Sir, simula niya, ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Alam ko po na maraming pagkakamali ang pamilya ko. Maraming sakit ang naidulot namin sa pamilya niyo. At wala pong salita ang sapat para doon.
Tumingin siya kay Ara, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa lapida. Pero gusto ko lang pong ipangako sa inyo, sa harap ng anak ninyo, na habang nabubuhay ako, hindi ko na po hahayaang masaktan pa siya. Aalagaan ko po siya. Mamahalin ko po siya sa paraang nararapat sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak sa mga mata ni Ara. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Mahigpit. Nang paalis na sila, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, huminto sila sa tuktok ng isang burol, kung saan tanaw ang buong syudad. Ang dating magulong syudad na naging saksi sa kanilang sakit, ay ngayon tila isang kumikinang na pangako ng hinaharap. Ara, sabi ni Mateo. Humarap si Ara sa kanya. Noong una, lumapit ako sa iyo dahil sa kasalanan ng nakaraan, sabi niya. Pero ngayon, gusto kong manatili sa iyo dahil sa pangako ng ating kinabukasan. Kinuha niya ang parehong kamay ni Ara. Mahal kita. Hindi dahil sa utang na loob. Hindi dahil sa awa. Mahal kita dahil ikaw si Ara. Ang babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng dangal at pag-ibig. Mahal din kita, Mateo, sagot ni Ara, ang boses ay puno ng emosyon. Dahil nakita mo ako noong mga panahong ayaw ko nang makita ang sarili ko. Niyakap nila ang isa't isa. Isang yakap na puno ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ang mga kasinungalingan, ang mga luha, ang mga sakripisyo. Ngunit higit sa lahat, isang yakap na puno ng pag-asa. Magkahawak kamay silang naglakad palayo, papalubog ang araw sa kanilang likuran, at ang isang bagong umaga ay naghihintay sa kanilang harapan. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang palasyo o sa isang marangyang kasalan. Nagtapos ito sa isang simpleng pangako ng isang bagong simula na itinayo hindi sa yaman, kundi sa isang pag-ibig na sinubok ng panahon at pinatatag ng katotohanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Mateo. Sa lahat ng aming mga tagapakinig na walang sawang sumubaybay sa bawat kabanata, mula sa simula hanggang sa wakas, marami pong salamat. Ang inyong pakikinig, ang inyong mga komento, at ang inyong pag-aabang ang siyang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aming isinulat. Habang binubuo namin ang kwentong ito, naramdaman namin ang bawat sakit, bawat galit, at bawat munting tagumpay ni Ara at Mateo. Naging isang paglalakbay ito hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa amin. Isang paglalakbay na nagpapaalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang yaman o estado sa buhay, kundi sa tibay ng kanyang puso at sa kadalisayan ng kanyang dangal. Naway sa pagtatapos ng kanilang kwento, may isang aral na manatili sa ating mga puso. Ang aral na ang pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit ito ay laging karapat-dapat na ipaglaban. Ang aral na ang pagpapatawad ay isang regalo na hindi lang natin ibinibigay sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ang aral na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang naghihintay sa pagsikat ng isang bagong umaga. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. At huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga saloobin at komento. Nais po naming marinig kung ano ang nasa isip ninyo. Paalam. Ang mga bulong-bulungan. Iyon ang unang sumalubong kay Ara Villafuerte pagpasok niya sa faculty room ng Academia de San Lorenzo. Hindi ito malakas, hindi hayagan, pero sapat na para marinig niya. Parang mga bubuyog na dahan-dahang pumapasok sa kanyang tainga, nanunuot ang kamandag. Si Maam Villafuerte daw at yung estudyante niyang si Elizalde. Napahigpit ang hawak ni Ara sa dala niyang mga libro. Nagkunwari siyang walang narinig. Dumiretso siya sa kanyang maliit na mesa sa gilid. Inilapag ang mga gamit ng may maingat na kontrol para hindi maglikha ng anumang ingay. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang pamilyar na pakiramdam ng hiya, at galit na pinipilit niyang isantabi sa nagdaang mga araw. Pinilit niyang ituon ang atensyon sa kanyang lesson plan para sa araw na iyon. Panitikan. Mga akda tungkol sa dangal at puri. Anong kabalintunaan? Paano siya magtuturo tungkol sa dangal kung ang sarili niyang dangal ay unti-unting dinudungisan ng mga salitang walang katotohanan? Balita ko, laging hatid sundo ni Mateo Elizalde. Sabi pa ng isang boses, mas malapit ngayon. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang mga nagsasalita. Ang mga boses na dati puno ng pakikipagkaibigan, ngayon tila mga patalim na tumataraki sa kanyang likuran. Huminga siya ng malalim.
Profesional ka, Ara. Guro ka. Huwag mong hayaang maapektuhan ka nito. Pero habang naglalakad siya papunta sa kanyang classroom, pakiramdam niya ibawat mata sa pasilyo ay nakatuon sa kanya. Ang mga estudyanteng dati bumabati sa kanya nang may galang ay ngayon nag-iiwasan ng tingin o kaya nagbubulungan kapag nakatalikod na siya. Pakiramdam niya ay isa siyang salarin na lalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Pagpasok niya sa silid-aralan, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng paggalang, kundi katahimikan ng pag-aabang. Magandang umaga, class, bati niya, pinipilit na maging normal at masigla ang kanyang boses. Isang sabay-sabay na magandang umaga, Ma'am Villafuerte, ang isinagot ng mga ito. Pero ang mga mata nila, lalo na ng mga babaeng estudyante, ay puno ng kuryosidad. At doon, sa pangatlong hilera, nakaupo si Mateo Elizalde. Ang pinagmulan ng lahat ng kanyang problema. Nakatingin ito sa kanya, hindi tulad ng iba na maihalong panghusga. Sa mga mata ni Mateo ay may pag-aalala. Isang bagay na lalo lang nagpapalala sa sitwasyon. Sinimulan niya ang klase. Pinilit niyang maging kampante. Ngunit ang bawat kilos niya, bawat salita niya, ay tila kinikilatis. Para patunayan sa kanyang sarili at sa buong klase na walang kakaiba, ginawa niya ang isang bagay na mapanganib. M. Elizalde, tawag niya. Maaari mo bang basahin ang kasunod na saknong? Ang buong klase ay biglang natahimik na parang may dumaang anghel. Lahat ng mata ay napunta kay Mateo, pagkatapos ay bumalik sa kanya. Naramdaman ni Ara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tumayo si Mateo, ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kumpiyansa na natural lang sa isang Elizalde. Binasa niya ang tula ng may malinaw at buong boses. Pero nang matapos ito at magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Ara ang isang pakiusap. Isang tahimik na pagsusumamo na hindi niya maintindihan. Salamat, Yim Elizalde. Magaling, sabi niya, pilit na iwinaksi ang lahat. Ma'am. Isang estudyanteng babae sa unahan ang nagtaas ng kamay. Si Cassandra, isa sa mga pinakasikat at pinakamayaman sa klase. Yes, Cassandra. Nagtataka lang po ako, ma'am, sabi nito, ang ngiti sa labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa lahat po kasi ng tula na tinatalakay natin, parang laging may koneksyon sa mga bawal na pag-ibig. May espesyal po bang inspirasyon sa pagpili ninyo ng mga paksa? Ang tanong ay binitawan na parang isang inosenteng katanungan, pero ramdam ni Ara ang lason sa likod nito. Isang direktang patama. Ang buong klase ay naghihintay ng kanyang sagot. Ngumiti si Ara, isang matabang na ngiti. Ang panitikan, Cassandra, ay salamin ng buhay. At sa buhay, lahat ng uri ng pag-ibig ay umiiral, kasama na ang mga itinuturing na bawal. Trabaho nating pag-aralan ang lahat ng ito nang walang personal na paghuhusga. Maliwanag? Hindi na nakasagot si Cassandra. Nang matapos ang klase, mabilis na inayos ni Ara ang kanyang mga gamit. Kailangan niyang makaalis doon. Kailangan niya ng hangin. Ma'am Ara, sandali lang po. Ang boses ni Mateo ay nasa likuran na niya. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng pasilyo. Ma'am, please, pagpupumilit nito, sumasabay sa kanyang paglakad. Gusto ko lang pong mag-sorry sa nangyari. Sa mga chismis. Huminto si Ara sa isang bahagi ng pasilyo na walang gaanong tao. Hinarap niya ang binata, ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara ng profesionalismo. M. Elizalde, sabi niya, ang boses ay malamig at formal. Sa loob lang ng classroom tayo pwedeng mag-usap. At tungkol lang sa mga aralin natin. Para sa ikabubuti nating dalawa, kailangan nating panatilihin ang tamang distansya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Mateo bago ito napalitan ng frustration. Pero ma'am, hindi po ito tama. Kailangan nating linawin. Walang dapat linawin dahil walang namamagitan sa atin, putol niya. Ako ang guro mo at ikaw ang estudyante ko. Iyon lang ang meron. Tinalikuran na niya ito, iniwan siyang nakatayo sa gitna ng pasilyo. Bawat hakbang palayo ay parang ang bigat-bigat. Nang makarating siya sa parking lot, pakiramdam niya ay nakahinga na siya ng maluwag. Isang mahaba at nakakapagod na araw. Ang gusto na lang niya ay umuwi sa kanyang maliit na apartment, magkulong at kalimutan ang lahat. Ngunit pagdating niya sa tabi ng kanyang luma at maliit na kotse,
isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang nakaharang sa kanyang daraanan. Mula sa loob nito ay lumabas ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, at ang mga mata ay matalas na parang agila. Si Beatrice Elizalde. Ang ate ni Mateo. Ang isi ng isa sa mga kumpanya ng kanilang pamilya. Nakita na siya ni Ara sa mga magazine at tea interview. Pero sa personal, ang aura nito ay mas nakakatakot. Dahan-dahang lumapit si Beatrice, ang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan at paghamak. Huminto ito sa mismong tapat niya. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang maruming insekto. Hindi nagpatinag si Ara. Itinuwid niya ang kanyang likod at sinalubong ang tingin nito. Matapos ang tila walang katapusang segundo ng katahimikan, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice. Yumuko ito ng bahagya na para bang may ibubulong. Ang boses nito ay mahina, halos isang bulong, pero tumago sa kanyang pandinig na parang bubog. Layuan mo ang kapatid ko, guro. Ang paggamit ng salitang giguro ay hindi paggalang. Ito ay isang paalala. Isang paglalagay sa kanya sa tamang lugar. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Nagpatuloy si Beatrice, ang bawat salita ay mabagal at malinaw, puno ng kamandag. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo. At wala akong pakialam. Pero heto ang payo ko sa'yo, mula sa isang taong kayang bilhin hindi lang ang eskwelahang ito, kundi pati na rin ang buong buhay mo. Humigpit ang pagkuyom ng mga palad ni Ara. Naramdaman niya ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa sarili niyang palad, ang sakit ay isang munting paalala na totoo ang lahat ng ito. Ito ang kinatatakutan niya. Hindi ang mga tsismis. Hindi ang mga mapanghusgang tingin. Kundi ito ang direktang pagharap sa kapangyarihan ng mga Elizalde. Isang kapangyarihan na walang pakundangan, walang awa. Itigil mo na to habang maaga pa, dagdag pa ni Beatrice, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Bago pa kita durugin na parang langgam. Sa isang iglap, nag-init ang dugo ni Ara. Ang hiya ay napalitan ng galit. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Sino ang babaeng ito para tapak-tapakan ang kanyang pagkatao? Anong karapatan niyang yurakan ang kanyang dangal? Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kumukulong dugo sa kanyang mga ugat. Itinaas niya ang kanyang baba at sinalubong ang nanlilisik na mga mata ni Beatrice Elizalde. Wala po kayong dapat ikabahala, Ma'am Elizalde, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay matatag at puno ng dignidad. Guro niya po ako. At estudyante ko siya. Iyon lang po iyon. Isang maikling tawa, walang anumang saya, ang kumawala sa mga labi ni Beatrice. Tila mas lalong nanlamig ang mga mata nito, nabigo sa hindi niya nakitang takot mula kay Ara. Tingnan natin kung hanggang kailan mo mapapanindigan yan, sagot ni Beatrice bago ito tumalikod. Naglakad ito pabalik sa kanyang sasakyan nang may parehong aura ng kapangyarihan. Bumukas ang pinto, pumasok ito sa loob, at isinara ito nang may tunog na nagsasabing tapos na ang usapan. Umandar ang makina at dahan-dahang umalis ang Mercedes-Benz, iniwan si Ara na nakatayo sa gitna ng parking lot, mag-isa. Nang mawala na sa paningin niya ang sasakyan, saka lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pinto ng kanyang sariling kotse, naramdaman ang bigat ng banta sa kanyang dibdib. Hindi ito isang simpleng tsismis. Ito ay isang digmaan. At kalalabas pa lang ng kalaban niya ng pinakamalaki nitong armas, ang takot. Ang hindi alam ni Beatrice, sa puso ni Ara Villafuerte, may isang bagay na mas malakas pa kaysa sa takot, ang kanyang dangal. At ipaglalaban niya iyon hanggang sa huli. Ang galit ay isang pamilyar na bisita sa puso ni Mateo Elizalde. Galit sa kanyang ama, galit sa kanyang kapatid, galit sa hawlang ginto kung saan siya isinilang. Ngunit ang galit na nararamdaman niya habang minamaneho ang kanyang kotse pauwi ay iba. Mas matindi. Mas personal. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa kanya. Ang mga salita ni Ma'am Ara kanina sa pasilyo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ako ang guro mo at ikaw ang estudyante ko. Iyon lang ang meron. Ang lamig ng boses nito, ang pader na bigla nitong itinayo sa pagitan nilang dalawa, nasasaktan siya, pero naiintindihan niya. Ginagawa lang nito ang tama.
Ginagawa nito ang nararapat para protektahan ang sarili nito mula sa gulo na siya, sa tingin niya, ang may gawa. Hindi ito tama, sabi niya sa sarili, ang mga kamay ay humihigpit sa manibela. Hindi tama na siya ang nagdurusa ng dahil sa akin. Pagpasok niya sa malawak na gate ng kanilang mansyon sa Forbes Park, para siyang pumasok sa isang teritoryo ng kaaway. Ang marangyang bahay na dati simbolo ng tagumpay, ngayon tila isang napakalaking kulungan. Naabutan niya sila sa hapagkainan. Ang kanyang amang si Don Ricardo, nakaupo sa kabisera, ang mukha ay kasing tigas ng marmol. At ang kanyang kapatid na si Beatrice, na may mapanuyang ngiti sa mga labi. Ang katahimikan sa silid ay mabigat, halos masakit sa tainga. "You're late," sabi ni Don Ricardo, hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang plato. "May tinapos lang po sa school," sagot ni Mateo, umupo siya at pilit na kinalma ang sarili. "School?" Nagsalita si Beatrice, ang boses ay puno ng pang-uyam. "O baka naman may tinapos kang private tutorial, kasama ang paborito mong guro." Napatingin ng masama si Mateo sa kapatid. "Tumigil ka, Bea." "Bakit?" "Totoo naman, di ba, patuloy nito. Ang buong akademya, yun ang pinag-uusapan. Ang tagapagmana ng mga Elizalde, nahuhumaling sa isang hamak na guro. Nakakahiya." Walang nakakahiya dahil walang katotohanan ang mga iyan, hindi na napigilan ni Mateo ang sarili. Gawa-gawa niyo lang iyan para sirain siya. "Gawa-gawa?" Tumawa si Beatrice. "Oh, Mateo. Ang inosente mo. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya. Malamang nalaman niyang Elizalde ka, kaya biglang naging mabait sa'yo. Hindi siya ganoong tao." "Tama din eh." Ang sigaw ni Don Ricardo ay parang kulog na yumanig sa buong silid kainan. Bumagsak ang katahimikan, mas mabigat kaysa kanina. Dahan-dahang ibinaba ng Don ang kanyang mga kubyertos. Bawat kilos niya ay may bigat, may banta. Tumingin ito ng diretsyo kay Mateo, ang mga mata ay malamig at walang emosyon. "Bata ka pa at wala kang alam sa mundo, Mateo. Ang mga babaeng tulad niya, sana isa panunukso. Nakakita ng pagkakataon at sinunggaban. Dad, hindi niyo siya kilala." "Kilala ko ang uri niya," putol ng ama. "Ang tanging mahalaga sa akin ay ang pangalan ng pamilyang ito. At hindi ko hahayaang dungisan ito ng isang eskandalo na gawa ng isang guro at ng kahangalan ng sarili kong anak." Pakiramdam ni Mateo ay sinampal siya. Hindi ng kamay kundi ng mga salita. "Kahangalan? Kahangalan," sabi ni Don Ricardo, tumatayo na. "Kaya mula ngayon, ayokong maririnig na kinakausap o nilalapitan mo ang babaeng iyon." "Malinaw." Hindi na hinintay ni Don Ricardo ang sagot. Tinalikuran na niya ang hapag at naglakad paalis, iniwan si Mateo na puno ng galit at pagkadismaya. Si Beatrice naman ay ngumiti lang, isang ngiti ng tagumpay. Nawalan na ng gana si Mateo. Tumayo siya at umakyat sa kanyang kwarto. Ang bawat baitang ng hagdanan ay tila nagpapabigat sa kanyang mga paa. Pagpasok niya, sinipa niya ang pinto upang isara ito. Sumandal siya dito, hinahabol ang hininga. Frustration. Iyon ang salita. Isang malalim na frustration na tila gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Naalala niya ang isa sa mga unang klase ni Maam Ara. Ang pinag-uusapan nila ay ang filibusterismo. Tinanong nito sa klase kung ano para sa kanila ang tunay na kahulugan ng dangal. Maraming sumagot. Kayamanan, kapangyarihan, pangalan. Pero umiling si Maam Ara. Ang dangal, sabi nito, ang boses ay mahinahon pero puno ng paniniwala, ay hindi nakikita sa dami ng pera mo o sa apelyidong dala mo. Nakikita ito sa kung paano mo tratuhin ang mga taong walang maibibigay sa iyo. At sa kung paano mo ipaglaban ang tama, kahit na ang buong mundo pa ang kalaban mo. Ang mga salitang iyon. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito hinahangaan. Dahil nakita niya ang dangal na iyon sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya nakikita sa sarili niyang pamilya. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang mapangahas na ideya. Kung gusto niyang labanan ang kanyang ama, kailangan niyang malaman kung saan ito humuhugot ng kapangyarihan. Kailangan niyang malaman ang mga sikreto nito. Hating gabi na. Tahimik na ang buong mansyon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at naglakad patungo sa isang lugar na bawal sa kanya, ang pribadong opisina ng kanyang ama.
Maingat niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Pumasok siya at isinara ang pinto ng walang ingay. Amoy ng lumang libro at mamahaling tabako ang sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatago sa bintana, ang opisina ay tila isang santuwaryo ng kapangyarihan. Nilapitan niya ang malaking mesa na gawa sa mahogany. Naghanap siya. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Isang dokumento. Isang kontrata. Kahit ano. Sa ilalim na drawer, sa ilalim ng mga bagong folder, may nakita siyang isang bagay na hindi nababagay doon. Isang itim na leather-bound diary. Ang takip nito ay gasgas na, ang mga gilid ay gamit na. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay sa kanyang ama, pero mula sa panahong mas bata pa ito. Nagbasa siya ng mga pahina. Tungkol sa negosyo sa mga tagumpay. Boring. Pero sa isang pahina na may petsang halos 20 taon na ang nakalipas, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Villafuerte. Ang puso ni Mateo ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nagbasa siya. Ang mga salita ay tila mga piraso ng isang palaisipan. Ang proyektong Villafuerte isang malaking pagkakamali. In my greatest regret. Ang pamilyang nawala ng lahat dahil sa akin. I should have listened to Villafuerte. Ara Villafuerte. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lang. Ang biro ng tadhana ay masyadong malupit. Ang pamilya ng babaeng pinaparatangan ng kanyang pamilya na mukhang pera ay ang parehong pamilya na sinira nila noon. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang galit ng kanyang ama. Ang pagkasuklam ni Beatrice. Hindi lang ito tungkol sa isang simpleng chismis. Ito ay tungkol sa isang lihim na pilit nilang itinatago. Isinara niya ang diary at ibinalik ito sa tamang lugar. Lumabas siya ng opisina, ang isip ay gulong-gulo. Hindi na ito tungkol sa paghanga. Ito ay tungkol sa hustisya. Hindi siya mapakali. Kailangan niyang makausap si Ara. Kailangan niyang sabihin dito ang nalaman niya. Kailangan niya itong bigyan ng babala. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at dahan-dahang lumabas ng bahay. Nagmaneho siya sa gitna ng gabi, patungo sa direksyon ng apartment ni Ara, isang address na nakuha niya noon mula sa isang kaibigan. Nang malapit na siya, pinabagal niya ang takbo. Mula sa malayo, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw, natanaw niya ito. Nakatayo sa labas ng gate ng apartment. At kaharap nito ang isang matabang babae, ang landlady. Kahit mula sa loob ng kotse, dinig niya ang malakas na boses nito. Isang linggo na kayong delayed, Ara. Kung wala kang pambayad, lumayas ka na dito. Nakayuko lang si Ara. Hindi ito nagsasalita. Sa ilalim ng madilim na ilaw, kitang-kita ni Mateo ang anyo ng isang taong pasan ang buong mundo. Ang babaeng hinahangaan niya, ang babaeng may pinakamataas na dangal na kilala niya, ay pinapahiya sa gitna ng daan dahil sa halagang para sa kanya ay barya lang. Isang matinding galit at awa ang kumulo sa dibdib ni Mateo. Galit sa landlady. Galit sa mundo. Higit sa lahat, galit sa kanyang pamilya. Dahil alam ni Mateo, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang pamilya niya ang dahilan kung bakit nasa ganitong kalagayan si Ara. Ang yaman na ipinagmamalaki ng mga Elizalde ay itinayo sa pagkasira ng mga Villafuerte. Hindi na niya natiis. Pinatay niya ang makina ng kotse at mabilis ngunit tahimik na bumaba. Ang kanyang presensya, kasama ang kanyang mamahaling sasakyan, ay agad na napansin ng landlady. Biglang nagbago ang timpla ng mukha nito, mula sa pagiging matapang ay naging maamo na parang tupa. Sino ka, iho? Tanong ng babae, nagtataka. Hindi niya ito pinansin. Ang mga mata ni Mateo ay nakatuon lamang kay Ara, na ngayon ay gulat na nakatingin sa kanya, ang mukha ay namumutla sa hiya. Maam Ara, sabi ni Mateo, ang boses ay malumanay. Mateo, anong ginagawa mo dito? Pabulong na tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig. Gusto nitong magtago, gusto nitong lamunin ang lupa. Hinarap ni Mateo ang landlady. Magkano po ang utang niya? Ako na po ang magbabayad. Huwag, Mateo, mabilis na sabi ni Ara, hinawakan siya nito sa braso. Ang paghawak ay mahigpit, puno ng desperasyon. Huwag.
Problema ko to, pakiusap, umalis ka na. Ang pagtanggi ni Ara, ang pride sa mga mata nito, kahit sa gitna ng kahihiyan, ay lalong nagpadurog sa puso ni Mateo. Nakita niya ang babaeng ipinaglalaban ang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Umisi ang landlady. Ayan. Diyan ka magaling. Magpalapit ng mga mayayamang lalaki pero yung upa mo hindi mo mabayaran. Tama na po, sabi ni Mateo, ang boses ay malamig at may babala. Natakot ang landlady sa tono niya. Oh, siya. Bahala na nga kayo sa buhay niyo, bulyo nito bago tumalikod. Ngunit bago ito tuluyang pumasok sa loob, huminto ito at may kinuha sa ibabaw ng gate. Teka, may sulat na iniwan para sa iyo kanina galing sa eskwelahan mo. Baka yan na ang katapusan mo. Inihagis ng landlady ang isang puting sobre sa sahig bago pa balang na isinara ang gate. Nakatitig lang si Ara sa sobre na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. Dahan-dahan niya itong dinampot. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakita ni Mateo ang selyo sa sobre. Ang opisyal na logo ng Academia de San Lorenzo. At sa sulok, ang mga letrang alam na alam niya kung kanino galing, from the office of the chairman. Ang opisina ng kanyang ama. Isang malagim na realisasyon ang tumama kay Mateo. Ang pagpunta niya dito, ang kanyang pagtulong, ay huli na. Ang kanyang ama ay kumilos na. Mas mabilis. Mas malupit. Dahan-dahang itinaas ni Ara ang kanyang tingin mula sa sulat at tumingin ito sa kanya. Wala nang galit sa mga mata nito. Wala nang hiya. Ang tanging nandoon ay isang tahimik na takot. Isang pagtanggap sa isang parusang hindi pa dumarating, pero alam na niyang tiyak na. At sa sandaling iyon, habang nakatayo sa ilalim ng madilim na gabi, alam ni Mateo na ang mga bulong-bulungan sa eskwela at ang sigawan sa hapagkainan ay simula pa lamang. Ang tunay na banta ay narito na, hawak-hawak ni Ara sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang sobre ay magdamag na nakapatong sa maliit na mesa ni Ara. Hindi niya ito binuksan. Hindi na kailangan. Ang bigat nito, ang opisyal na selyo ng akademya, ang pangalan ng ama ni Mateo, lahat ay isang malinaw na mensahe. Ang sobre ay hindi isang paanyaya. Ito ay isang hatol. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa mga pasilyo ng eskwelahan, pakiramdam niya ay nagbago ang lahat. Ang pamilyar na mga pader ay tila nanlalamig. Ang mga ngiti ng mga kasamahan niya ay hindi na umaabot sa kanilang mga mata. Ang mga bulungan ay humihinto sa tuwing siya ay dadaan, pero nararamdaman niya ang mga tingin na tumutusok sa kanyang likuran. Ito na ang kanyang paglalakad patungo sa bitayan. Huminto siya sa tapat ng pinto ng opisina ng punong guro, si Ref Reyes. Huminga siya ng malalim, pinipilit na patatagin ang kanyang mga tuhod na nanginginig. Kumatok siya. Tuloy. Ang boses sa loob ay alanganin. Pinihit ni Ara ang seradura at pumasok. At sa isang iglap, naunawaan niya kung bakit. Ang opisina ay hindi lang opisina ng punong guro. Sa sandaling ito ay isang korte. At siya ang akusado. Si Ingres Reyes ay nakaupo sa likod ng kanyang mesa, ang mukha ay balisa at hindi mapakali. Sa isang gilid, nakatayo si Beatrice, ang mga braso ay magkasalikop, ang mukha ay naglalaro sa isang ngiti ng tagumpay. At sa mga upuang nakaharap sa kanya, nakaupo ang hari at reyna. Si Don Ricardo Elizalde, sa kanyang perpektong planchado at mamahaling suit, ang presensya ay tila pumupuno sa buong silid. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na kapangyarihan. Sa tabi niya, si Doña Isabela, pinalamu siya ng mga alahas, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi at paghamak habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Maam Villafuerte, sabi ni Enref Reyes, pilit nang umingiti. Maupo ka. Umupo si Ara sa nag-iisang bakanting upuan sa gitna. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang sirko, ang sentro ng atensyon. Ipinatawag ka namin dahil sa iyong isang seryosong bagay, panimula ni Enref Reyes, umiiwas ng tingin. May mga kumakalat na balita. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sumingit si Doña Isabela, ang boses ay matinis at puno ng pagkasuklam. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Enref Reyes. Hindi ito balita. Ito ay isang eskandalo, sabi nito, ang tingin ay direktang nakatuon kay Ara.
Hindi ko maintindihan kung paano nakakapasok sa isang disenteng eskwelahan na tulad nito ang mga babaeng galing sa hirap na walang ibang alam gawin, kundi ang manukso ng mga batang lalaki para sa pera. Bawat salita ay isang sampal. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata, pero pinigilan niya ang mga luhang nagbabantang tumulo. Hindi niya ibibigay sa kanila ang satisfaksyon na makita siyang umiiyak. Wala pong katotohanan ang mga paratang na yan, ma'am, sagot ni Ara. Ang boses ay mahinahon ngunit may diin. Walang katotohanan? Tumawa si Beatrice mula sa gilid. Ang buong campus ang nakakakita. Ang paghahatid sundo sa'yo ng kapatid ko. Ang mga espesyal na tinginan sa klase. Pakiusap lang, wag mo na kaming gawing tanga. Beatrice, saway ng ama, hindi dahil sa pagtatanggol kay Ara, kundi dahil gusto nitong kontrolin ang usapan. Sa wakas, nagsalita si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay hindi malakas, pero mabigat at may otoridad na hindi matitinag. Ma'am Villafuerte, simula niya. Ang pamilya Elizalde ay isa sa mga pangunahing tagapagtangkilik ng Akademya de San Lorenzo sa loob ng 3 dekada. Ang pangalan namin ay konektado sa reputasyon ng eskwelahang ito. Tumigil siya, hinahayaang bumaon ang kanyang mga salita. Ang reputasyong iyon ay isang bagay na hindi ko hahayaang masira. Lalo na ng isang insidente na madali namang maiwasan. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Walang galit. Walang emosyon. Tanging ang lamig ng isang negosyanteng nagsasara ng isang masamang deal. Kaya bibigyan kita ng 2 pagpipilian, patuloy niya. Una, maaari kang magsumite ng iyong voluntaryong pagbibitiw, epektibo ka agad. Sasabihin nating dahil sa mga personal na dahilan. Tahimik. Walang gulo. At makakaalis ka ng may kaunti pang natitirang dignidad. At ang pangalawa, tanong ni Ara, ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang pangalawa, sabi ni Don Ricardo, ay kung saan formal naming ihahain ang isang reklamo sa school board at sa Department of Education para sa unprofessional conduct at moral turpitude. Sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakapagturo. Hindi lang dito, kundi sa kahit saang eskwelahan sa buong Pilipinas. Hihilahin ko ang lahat ng aking impluwensya para wasakin ang iyong karera. Ang banta ay malinaw. Ang ultimatum ay nakalatag na. Sumuko ka o durugin ka. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ito na iyon. Ang pader na kanyang kinasasandalan ay guguho na. Pero sa gitna ng takot at kahihiyan, isang bagay ang nag-alab sa loob niya. Ang kanyang dangal. Ang alaala ng kanyang ama na nagturo sa kanya na hinding-hindi yumuko sa sinumang umaapi. Itinuwid niya ang kanyang likod. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Don Ricardo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang tahimik na katatagan. Hindi po ako magbibitiw, sabi niya, ang kanyang boses, sa sarili niyang pagkagulat, ay hindi nanginginig. Dahil wala po akong ginagawang masama. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Don Ricardo ay bahagyang nagulat sa kanyang pagsagot. Si Doña Isabela ay napanganga sa kanyang katigasan ng ulo. Ngumisi si Beatrice. Naglakad ito patungo sa mesa. Talaga? Wala kang ginagawang masama? May inilabas itong isang litrato mula sa kanyang mamahaling bag at inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Gumulong ito at huminto sa mismong tapat ni Ara. Ang litrato. Nakita ni Ara ang sarili niya, nakatayo sa tabi ni Mateo, malapit sa isang bookstore. Nakangiti si Mateo habang inaabot sa kanya ang isang bagay, isang lumang libro na matagal na niyang hinahanap para sa klase. Isang inosenteng sandali. Ngunit ang anggulo ng pagkakakuha ng litrato ay malisyoso. Nakunan ito mula sa malayo, medyo madilim, na nagmukhang isang lihim na pagkikita. Ang pag-abot ng libro ay nagmistulang isang pag-abot ng isang regalo mula sa isang manliligaw. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na parabang may ibinubulong na matamis na salita. Ipaliwanag mo yan, hamon ni Beatrice, ang boses ay puno ng tagumpay. Tumingin si Ara mula sa litrato patungo sa mga mukha ng mga Elizalde. Wala na siyang masabi. Anumang paliwanag niya ay magmumukhang isang kasinungalingan. Kinorner na siya. Wala na siyang laban. Sumagot ka, utos ni Don Ricardo. Yumuko si Ara, tinititigan ang litrato. Ang simbolo ng kanyang pagkatalo.
Naramdaman niya ang unang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo doon si Mateo, hingal na hingal, ang dibdib ay umaangat baba, ang mga mata ay nag-aalab sa galit. Tumingin siya sa kanyang pamilya, pagkatapos ay kay Ara na nakayuko at talunan. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Itigil niyo to, sigaw ni Mateo, ang boses ay puno ng sakit at desperasyon. Kung may kasalanan, ako iyon. Humarap siya sa kanyang ama at ina, ang mga kamao ay nakakuyom. Mahal ko si Maam Ara. Ang mga salita ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng silid. Ang hangin ay tila nawala. Ang mundo ni Ara ay gumuho. Ang huling sinag ng pag-asa na mayroon siya ay tuluyan ng namatay. Mahal ko si Maam Ara. Ang mga salita ay kumawala mula sa bibig ni Mateo na hindi niya napigilan. Isang desperadong pagtatangka na iligtas si Ara, na ilipat ang sisi sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling makita niya ang itsura ng mukha ni Ara, ang gulat na mabilis na napalitan ng isang mas malalim na sakit, isang uri ng pagkakanulo, alam niyang nagkamali siya. Hindi niya ito niligtas. Inihulog niya ito sa mas malalim na bangin. Ang katahimikan sa opisina ay nabasag ng isang tunog. Isang malutong, malakas na tunog. Ang sampal ng kanyang ama. Dumapo ang palad ni Don Ricardo sa pisngi ni Mateo. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. Hindi ito masakit. Hindi sa pisikal. Ang sakit ay nasa loob, ang kahihiyan, ang panginginig ng kanyang buong katawan, ang pagkaunawa na ang lahat ay tapos na. Walang hiya ka, dinig niyang sabi ng kanyang ama, ang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hilahin niyo siya palabas. Dalawang security guard ng eskwelahan ang agad na lumapit at humawak sa magkabilang braso ni Mateo. Hindi na siya pumalag. Hinayaan na lang niya ang sarili na kalagkarin palabas ng opisina, palabas ng gusali, na parang isang kriminal. Ang huling nakita niya bago isara ang pinto ay ang blangkong mukha ni Ara, nakatitig sa kawalan. Isinakay siya sa kotse at dinala pa uwi. Walang nagsalita. Pagdating sa mansyon, dinala siya diretso sa kanyang kwarto. Narinig niya ang pag-click ng seradura mula sa labas. House arrest. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Nakalock. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Walang signal. Tumingin siya sa bintana. Ang mga guard sa ibaba ay doble ang bilang. Isa siyang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Ibinagsak niya ang sarili sa kama. Ang malambot na kutson at mamahaling kumot ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang balat. Parang may malaking batong nakadagan sa dibdib niya na hindi niya maalis. Pagsisisi. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Ara. Ang sakit sa mga mata nito. Akala niya, sa pagsigaw niya ng mahal ko siya, ay maipapakita niya sa lahat na siya ang may pananagutan. Na si Ara ay biktima lamang. Pero ang totoo, ang ginawa niya ay kinumpirma lamang ang lahat ng kasinungalingan. Inilagay niya ang selyo sa hatol nito. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang mukha nito. Ang mukha na puno ng dignidad kahit sa gitna ng kahihiyan. Ang boses na nagturo sa kanya tungkol sa dangal. At ang lahat ng iyon, winasak niya sa loob lamang ng ilang segundo dahil sa kanyang katangahan. Dahil sa kanyang pagiging bida-bida. Ang tanga-tanga mo, Mateo, bulong niya sa sarili. Ang tanga-tanga mo. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Beatrice, may dalang tray ng pagkain. Inilapag niya ito sa mesa na parang walang nangyari. Kumain ka na, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Utos ni Dad. Tumingin si Mateo sa kanya, ang mga mata ay puno ng galit. Anong ginawa niyo sa kanya? Ngumiti si Beatrice, isang iting nakakainsulto. Ang dapat lang gawin. Binigyan ng agarang indefinite suspension. Sinuwerte pa nga siya. Kung ako lang ang masusunod, sinigurado ko nang sa kulungan siya matutulog ngayong gabi. Tumayo si Mateo. Bakit mo to ginagawa, Bea? Dahil ba sa pangalan ng pamilya? O dahil lang nasisiyahan kang manakit ng ibang tao? Lumapit si Beatrice, ang mga mata ay nanlilisik na. Ginagawa ko to para sa'yo, tanga. Para protektahan ka sa sarili mong kahangalan. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya.
At ngayong tapos na ang lahat, makakalimutan mo rin siya. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Mateo, umiling-iling. Hindi mo alam ang buong kwento. Anong kwento? Ang fairy tale nyo. Pakiusap lang, Mateo. Itigil mo na iyang kahibangan mo. Tinalikuran na siya nito. Villafuerte, sabi ni Mateo. Huminto si Beatrice sa may pinto, pero hindi ito lumingon. Ang apelyido niya, patuloy ni Mateo. Villafuerte. May naaalala ka ba, ate? Sa mga kwento ni Dad? Sa mga lumang papeles sa opisina? Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Beatrice. Hindi pa rin ito humaharap. Wala akong alam sa sinasabi mo, sabi nito bago tuluyang lumabas at muling ilock ang pinto. Pero alam ni Mateo. Naramdaman niya. Alam din ni Beatrice ang tungkol sa nakaraan. At iyon ang mas nakakatakot. Ibig sabihin, ang ginagawa nila kay Ara ay hindi lang dahil sa isang simpleng eskandalo. Mas malalim. Mas personal. Dumaan ang mga oras. Ang pagkain sa tray ay hindi niya ginalaw. Paulit-ulit siyang nag-iisip ng paraan para makatakas. Kailangan niyang makausap si Ara. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Nang dumilim na, may naisip siyang paraan. Ang hardinero. Si Mang Lito. Ang nag-iisang tao sa mansyon na malapit sa kanya, simula pa noong bata siya. Nag-abang siya. Nang makita niyang nagdidilig si Mang Lito sa hardin na nasa ibaba mismo ng kanyang bintana, binuksan niya ito ng bahagya. Mang Lito, pabulong niyang tawag. Lumingon ang matanda, gulat. Tulungan niyo po ako, pakiusap ni Mateo. Kailangan kong makalabas. Nag-alangan si Mang Lito. Nako, Sir Mateo. Mahigpit po ang bili ng daddy niyo. Baka mapagalitan ako. Saglit lang po. Kailangan ko lang puntahan si Maam Ara. Mang Lito, may kasalanan ako sa kanya. Kailangan kong itama. Pakiusap. Ang desperasyon sa boses ni Mateo ay tila umantig sa matanda. Matagal itong tumingin sa kanya bago dahan-dahang tumango. Hintayin niyo po ang hudyat ko mamayang hating gabi, kapag tulog na ang mga gwardya sa mailikod. Ilang oras ng paghihintay ang pinakamatagal sa buong buhay ni Mateo. Nang sa wakas ay marinig niya ang mahinang sipol, agad siyang kumilos. Dahan-dahan siyang bumaba gamit ang isang puno na malapit sa kanyang bintana. Sinalubong siya ni Mang Lito sa dilim. Salamat po, Mang Lito, sabi ni Mateo. Mag-iingat po kayo, sir, sabi ng matanda. Ang kotse niyo po, nandoon sa labas ng gate sa likod. Iniwan ko pong bukas. Binigyan ni Mateo ng isang mabilis na yakap ang matanda, isang pasasalamat na hindi kayang sabihin ng mga salita. Mabilis siyang tumakbo sa dilim, na parang isang takas na bilanggo, at sumakay sa kanyang kotse. Pinaandar niya ito at pinaharurot palayo sa mansyon, palayo sa kanyang pamilya, palayo sa kanyang kasalanan. Ang una niyang pinuntahan ay ang apartment ni Ara. Ang ilaw sa bintana nito ay patay. Madilim. Tahimik. Kumatok siya. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Ara. Maam Ara, ako to, si Mateo. Pakiusap, mag-usap tayo. Katahimikan lang ang kanyang natanggap. Biglang bumukas ang pinto sa kabilang unit. Lumabas ang landlady na nakadester, ang mukha ay iritado. Wala na siya dyan, iho, sabi nito. Umalis na kaninang hapon pa. Dala lahat ng gamit. Parang gumuho ang mundo ni Mateo. Umalis? Saan po siya nagpunta? Nagkibit balikat ang babae. Abay, ewan ko. Basta nagbayad ng utang niya at umalis. Mabuti na rin yon, sakit lang siya sa ulo. Puro eskandalo ang dala. Nagbayad ng utang. Saan siya kumuha ng pera? Ang pag-iisip na iyon ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. May ginawa ba siyang desperado? Wala po ba siyang sinabi? Kahit ano, pilit ni Mateo. Wala. Pero bago siya umalis, may ibinilin siya sa akin. Kinuha ng landlady ang isang maliit at nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang dester. Sabi niya, kung sakaling may maghanap daw sa kanya na isang binatang nagmamaneho ng magarang kotse, ibigay ko daw to. Mabilis na kinuha ni Mateo ang papel. Binuksan niya ito. Isang address. Hindi pamilyar.
At isang maikling mensahe sa ilalim. Huwag mo na akong hanapin. Pakiusap. Ang sulat kamay nito ay perpekto, pero may bahagyang panginginig. Ang pakiusap ay isang pader na mas mataas kaysa sa itinayo nito sa pasilyo ng eskwelahan. Ngunit para kay Mateo, hindi iyon pader. Iyon ay isang hamon. Isang palatandaan. Ang katotohanang nag-iwan ito ng mensahe ay nangangahulugang may isang bahagi sa loob nito na umaasang hahanapin pa rin niya ito.